Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na umamin na nga itong si Sandro na ito at pinatunayan nga ang pagka-polboronic ni Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita na ayon nga sa naging statement nga ni Sandro ay hindi niya na rin makaya na makitang nagdurusa ang ating mga kababayang Pinoy na sa lahat-lahat may mga bagyo, may mga sakuna ay nag-i-enjoy itong sikuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo at gumagamit na lamang ng pulburon at talagang nagiging bangag kasama si Lisa Tanas at ang kanyang mga alipores. Ngayon nga ay talagang pinatunayan ito ni Sandro na ikinamanghanga ng maraming netizen na sana ay totoo ang paglilingkod ni Sandro na ito. Ngunit maraming netizen pa rin ang nagsabi na hindi muna sana tayo magtiwala kay Sandro ng agad-agad na kahit linaglag ang mga pagkapulboronik ni Kuting ng Norte ay baka gamitin na naman ito para maupo sa mas mataas na posisyon. Ngayon nga ay sana ay hindi tayo magkamali at sana ay piliin natin ng mabuti ang susunod na ihahalal sa mga Kongreso, sa mga Senado at kahit saan mataas na posisyon dahil ang kawawa ay ang taong bayan na talagang umaasa sa pagbabago ng bansa natin ay sana ay magkaroon pa ng katotohanan ito. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na ito, o nasa sa, ito, November 24, 2022. O kasama naman niya sino to, si Andro Tan at saka si Greggy Araneta. Okay, see that? Ayan. O, ayan ang message. O, November 24. So, ibig sabihin mga palangga, lingid sa kalaman ng taong bayan, ito June 15, last year. Kasama na naman uli. Yung pinakita ko ng unang picture, that was 2022. Okay, balikan natin ng 2022 sa New York Stock Exchange. See that? October 10, 2022. Then, ito, July 15, kasama na si Kuting. Yung Noel Onyati na supposedly na contempt yan doon. Okay. Ano sabi dito? Ayan, tignan nyo, si Kuting. Ayan. Okay? Ano sabi dito? President, sabi, post niya to ni Onyate. President Ferdinand Marcos Jr., Noel Onyate, and Ambassador Joey Antonio, official visit sa Washington, D.C. Bakit siya kasama sa mga official visit? Sino siya? Ano ang role niya kay Lisa at kay Kuting? So nakita nyo na kasabwat talaga ito. Pinlano na nila. Nababuyin kayo. Babuyin tayong lahat. June 30. Okay. 1 year ago. Ano sabi niya dito? Sharon Tante, si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. This was inauguration. Nandoon din pala siya sa inauguration. Imagine mo, nasa inauguration, nandoon siya. Ayan, throwback na pala to. Ayan siya. So since day 1 pa lang ni Kuting, ay kasabwat na nila to. Tapos magtataka ka, tapos magsisinungaling siya doon sa Kongreso, sa Senado. Another post niya, September 19, 2023 with Greggy Araneta. Sino ba si Greggy? Asawa ni Irene. Magka-connect-connect. So, December 2023, kasama naman niya yung si Chu Laurel na inappoint ni Kuting. And si Inigo Zobel. See you connect the dots, mga palangga? So, anong ibig sabihin nito mga kababayan natin? Alright? Again, pakita ko kasama si Kuting, ha? Ayan siya. So, ang ibig sabihin, kahit ano pang paikot-ikot nila dyan sa Senate, sa Congress, na gustong walain ni Onyate, ni Noel Onyate sa picture, si Tambaluslos at si Zaldico, magkakasabwat sila, na nagbayad sa mga kongresista ng 20 million each para linlangin ang mga tao sa buong Pilipinas para persahin na pumirma dito sa PIPI, ng jutang ng PI na to,
Day one pa lang, kasabwat na ni Lisa at ni Kuting si Oñate, sila yung utak para baguhin ang konstitusyon natin, lapastanganin ang konstitusyon na labag sa taong bayan. At even the Senate, gusto nilang i-abolish kasi gusto nila sila lang ang magdedesisyon. Remember, sabi ng buwaka ng inang Tambaloslos? Ano sabi niya? Pakialam niyo sa PI, magtrabaho kayo, 'di ba? Yun parang yun ang statement niya. Huwag yung pakialam niyo yung PI. Kita mo yung pagkababoy ng hayop na yon. Na parang walang pakialam ang Senate, walang pakialam ang taong bayan. So sila-sila na lang. Kasi nga, planado na mga kababayan. Okay? Pinlano na nila ahead of time kung paano baguhin ang sapilitan, baguhin ang konstitusyon nang naaayon sa gusto nila. Kasi they want, 'di ba sabi ko sa inyo, 2022 pa lang, bago pa lumabas itong mga confirmation, bago pa kayo, after, doon minumura niyo nga ako, di ba? Hindi kayo naniniwala sa akin. And it's okay, now gising na kayo. Ano ang sabi ko sa inyo noon? Si Liza ay what? Plano niyang iupo si Tambaloslos sa 2028. Tapos si Sandro, by hook or by crook, kung anong gagawin nila para ma-stay sila in power. So hindi niyo pa ba nakikita? 'Di ba? Nagkaiba man ang kanilang way of yung plano nila, and now this is the People's Initiative. So nakaprograma na sila. So day one pa lang, ang layunin ng mga narco-pulboronic, na katulad ni Kuting at ni Lisa, it's not for the people. Kung paano makamkam kasi wala nga silang wala nga silang pakialam sa inyo, sa ating lahat. 'Di ba? At maluloka kayo, mga kababayan. Bakit kayo maluloka? Okay? Napag-alaman natin. Actually, 3 kinonfirm ko 'to bago natin ilalabas. 3 tao, ang isang impormante natin sa Congress. Okay? Yung isa sa Malacanang, yung isa sa Senado. Okay? Kasi ayokong basta-basta ilalabas 'to ng ng hindi ako sure. So kailangan nating ibanggain yung mga statement ng mga puting ahas kasi baka mamaya makuryente tayo ng bonggang-bongga. So napag-alaman natin, 'di ba sa hearing sa Davao, naglabasan ang mga testigo doon, mga barangay captain, at nabanggit doon mga palangga, yung mga pinush, 'di ba? Napapirmahan nga itong initiative, People's Initiative na ito or Politicians Initiative, whatever BS Initiative. Meron doon na nagsalita na ang nasa likod ay si Migaon. Migaon Nograles. You know that? Si Migaon. Alam niyo na kung anong ibig sabihin ng Migaon. Lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa ating mga puting ahas. Kaya pala, malaki ang binibigay din kay Migaon kasi chinutsuk-tsak siya ni Tambaloslos. Ayan, ngayon alam na ng asawa mo. Okay? Chinutsuk-tsak siya ni Tambaloslos at ni Sandra Chararat. Ni Charis. Can you believe that, mga palangga? Ngayon, anong ibig sabihin nito? Kaya pala, malakas ang loob. Okay? Dali. Ito. Kaya pala napakatapang at malakas ang loob nitong ni Migaon. Okay? Alright. Ni Migaon Nograles. Okay? Ay tinutsurba siya. Tinutuhog siya ni Sandra Chararat. ACDC yan pwedeng kipay, pwedeng hotdog. Kasi hindi nilalandi. Chinatsok-tsak nga Chinutsurba siya ni Tamba at ni Sandra. Kaya naman pala ang kipay niya laging busog. Hindi lang yun. Ginagamit niya ang kanyang kabigaan para makakamkam ng pera ng bayan. Kaya 'di ba kung ganun-ganun na lang ang panggigipit nila sa SMNI, feeling nila powerful siya. Feeling nito ni Migaon ay napaka-powerful niya. Ang pagtatraidor niya, 'di ba, sa mga Duterte. So yung pala, chinutsuk-tsak-tsene siya sa lingid sa kalaman ng asawa ni Tamba. Imagine nyo, nagtutuhugan ng mga buwaka ng ina. Ngayon, sabi ko nga, wala tayong pakialam kung magtsuktsakan sila, mag-orgy sila, wala tayong pakialam doon.
Pero nakasalalay dito ang pera ng bayan. Alam mo kung bakit? Kasi may pagkakataon pa na palangga na si Migaon ay nagparinig do'n sa Kongreso. Okay na? May sa isang dinner, nandoon si Tamba kasi nga speaker, eh. Ano sabi niya, "Naghahanap ako ng boyfriend." Nagbiga-biga siya doon. So, siyempre si Tamba mahilig sa laman na panis. Okay. So, ngayon, nung narinig ni Tamba na gusto ni Migaon magpa-tsuktsak-tsiyenes, ayun, naganap ang mga eksena. At sharing pa yung magtiyuhin, Sandra Chararat. You know that? Kita mo ang kahiyupan nitong mga hayop na 'to. 'Di ba ako na nag-expose sa inyo na bumibili ng mga kababaihan si Sandra Chararat diyan sa Kongreso nung December? 'Di ba? Inano ko sa inyo, pero ngayon malinaw na itong si Migaon, kaya nga siya binansagan na Migaon, eh. Hindi lang hotdog na cocktail yung tsumutsuktsak sa kanya. Si Sandra Chararat, cocktail yun, eh, 'di ba? Cocktail. Yung isa naman, yung alam mo yun, parang tando-tando, yung hindi 'di ba 'pag ganyan ka-joba, yeah, who are representatives, oh, tama yun sabi ni Mariah. Ngayon nagparinig-rinig siya during that dinner kaya tinambakan siya ng bonggang-bonggang budget. Kahit anong hilingin ni Migaon ay binibigay ni Tamba o ano, Yeda, alam mo na. Gano'n po nila binababoy ang pera ng bayan. Wala akong pakialam kung magbaboyan sila, magtsuktsakan sila, pero ang pakialam natin dito pakalangga, ginagamit ni Migaon ang kanyang kipay-labum, magpapatuslok, okay, magpapatsuktsak sa cocktail hotdog. Okay? Sino cocktail? Si Sandra. Yung isa, tando-tando. Ano ba sa Tagalog ang tando-tando? Alam mo yun? Basta yung maliit ba? Yung gano'n. Na hindi na jumajayo. You know what I mean? So, at madalas silang what? Baka nagti-threesome pa. Hindi nakarating sa akin kung nagti-threesome sila, eh. Okay? Pero yun ang, mag-isip kayo yung parang kuhol. 'Di ba 'pag ma-jowa naiipit? Sorry dun sa mga ano, naiipit yung ano mo, pototoy mo parang naging kasing liit na lang ng what? Jutay na kasi sabi ni ano, ni Danica kasi lait na lang ng mais, oh, 'di ba? So ito po ang ginagawa ni Migaon. Si Migaon, kaya naman, oy mga taga Davao alam niyo na. Pinangakuan dun, may mga nagsalita dun na mga kababayan natin sa Davao na, 10 pinapipirma silang magpamilya, pinangakuan sila 10,000 each, 'di ba? 10,000 each daw, panglilinlang ni Migaon. So, ibig sabihin nito malakas ang loob ni Migaon manglinlang sa mga Davaoenyo kasi isang ayot ano ayot ba yun? Iyot pala. Kalimutan ko na. Ayod pala, ayod, Ilonggo ang iniisip ko. Isa lang kaayod niya, pera na. Pera galing sa kaban ng bayan. Kailangan niyong malaman, dito sa Maharlika Channel, mga balitang hindi niyo maririnig sa mainstream media. Actually, nakikinig ako ng hearing kagabi sa Davao, ano, nakatulugan ko lang. But I'm so happy wala ning sipon-sipon ko, 'di ba? Kasi talagang talagang nagsinghot ako palangga, nagsinghot ako ng bawang, gano'n lang ang gamot ko. Hindi ako dependent, hindi ako pulboronic dependent. Talagang nagbawang ako, sabi ko kailangan lumakas ako para maano ko yung mga buwaka ng ina, 'di ba? So bawang, luya, tanan, yung mga lahat gulay-gulay, nag-inom ako ng vitamin C, nilaklak ko lahat, juice, lahat. So talagang ngayon, ang ganda ng pakiramdam ko ng bonggang-bongga. So kaya ngayon, ang ano natin, ang topic natin, tsuktsakan. Kasi dapat may energy ako, 'di ba? Kasi sa tunay na buhay, kailangan mo may energy ka. Pero hindi ka papatuhog sa magtiyuhin. At ang kapalit ay kaba ng bayan, pera ng bayan. Sino ang punot dulo ng lahat ng ito? Ang pamilyang Polboronic. Torjakan, sabi ni Ramrami. Imagine mo, bubuka ka lang si Migaon, ibibigay na sa kanya ang pera ng bayan. See that? At ngayon, nasa Amerika daw, nabasa ko, nasa New Jersey daw siya. So lumalabas siya sa picture, nung nag-speech si Pulong Duterte, 'di ba, doon sa Davao Rally,
na sinasabi niya ito nga si Migaon. Tapos ang drama ni Migaon, nasa Jersey daw siya, nasa New Jersey, kasi kasama niya yung kapatid niya, family niya, da. Di mo yung kadyutahan niya? Parang lumalabas sa picture. Pinlano nila ang PI na ito nung nandito pa siya nandiyan pa siya sa sa Pilipinas. So kahit anong, well, you know what? Kahit ano pang pagtatakip nila, kaya nga ikaw, Senator Amy, itong si Oñate, kinontempt nyo na dapat yan, ikinulong nyo na anong ginagawa ng ombudsman? Bakit walang kinakasuhan? Paulit-ulit na lang tayo na si Tambaluslos nagbigay ng 20 million bawat isa, maliban pa kay Migaon, may kasamang Chokchak Chenes. So kakalimutan na lang yung mga mainstream media, walang pakialam. Dapat yung ganito may kaparusahan na. Dapat umaaksyon na ang ombudsman. Dapat gumagawa na ang mga ahensya na pwede silang parusahan. So like after a week, 2 weeks, 3 weeks, kakalimutan na lang natin yung issue na to, then move on tayo sa next issue. Katulad ng ginagawa ni Liza Ahas Araneta sa PCSO, katulad ng ginagawa ni Tulfo at ni Pimentel na nagtapang-tapangan, na kesyo anong sabi ni Tulfo, pananagutin, na papaimbestigahan niya, gagamit daw siya ng forensic expert, kung kailangan paimbestigahan kung sino ito, mga nanalo na ito ng loto. Ano nangyari? Tumiklop ang pototoy ni Tulfo na maliit din kasi laki ng stick ng barbecue. No, maliit. Yung pangkikiam, parang ganun. So umurong bakit? The question is, nasungal-ngalan na ba ang pototoy ni Tulfo at ni Coco Pimentel? Dahil galing yan sa ating puting ngas ng bilyong piso. So again, mga kababayan, kawawa ang Pilipino. Kawawa tayong lahat dito. Marami ako na-receive na message, Miss Marlica, I'm 72 years old, nawawalan ako ng pag-asa. Kawawa naman yung mga apo ko. Miss Marlica, nakakapagod yung laban mo, but we're here, ganyan. Sa tingin niyo, hindi ako napapagod? Napapagod ako. Pero the moment na tumigil ako, magdidiwang sila. Kasi yun ang gusto nila, i-silence tayo. Katulad ng pag-silence sila sa ating 2 Facebook account. Diba? So kung titigil ako dito, magwawagi sila, win-win sila palangga. Dapat taong bayan ang mag-win-win. Na-confirm na ni Pangulong Duterte yung pagiging pulboronic no kuting. Ako hindi ko na kailangan i-confirm sa inyo na may saltik si Liza Smugs. Sa kapapasok lang, thank you for 10,000 live viewers right now, mga palangga. Uy, by the way, 200,000 na pala tayo sa ating YouTube channel, sa Boljak TV. Thank you so much. Hindi ko na malayan ng 200,000 na tayo. Keep going, mga palangga. So anyway, nakikita nyo naman na si Lisang may saltik. Hindi mo kailangan maging expert. Basahin nyo yung anti-social disorder. Then, you decide yourself kung ito ba ay nakapaloob lahat kay Lisa. Which is binasa ko, yung kapapasok lang, panoorin nyo na lang. Diba? Ay, 200 na daw, sabi ni Pink Rose. Oh yeah? Thank you. Solid Marlican ako, thank you. Bega Warp, thank you. So, mga Pilipino, by the way, by the way, may nag-send sa akin, I think nandito, yung mga TikToker na bata. Nag-comment nga ako, ipakita ko lang sa inyo. Yung batang ito, meron siyang 800,000 followers sa TikTok. Diba? Inulat ko sa inyo 2 days ago. Anong sabi ko sa inyo? Nababayaran nila, okay, ang dami kong by the way, nababayaran nila ang mga TikTokers. Ito, kaka-text ko lang. Nag-comment nga ako eh. Okay. Ano sabi ni Totoy? Pakinggan natin pakinggan ko sa inyo. Guys, may i-share lang po ako sa inyo tungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Dahil sobrang the best at bilib po ako sa kanya. Dahil sa kabila ng pambabatikos at pambabastos ng mga tao sa kanya, ay sinuklian niya pa rin po ito ng pagmamahal at pagtulong sa mamamayang Pilipino. At sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong servisyong per program dahil ito ay nakatulong po talaga sa mga mahihirap nating kababayan dito sa Pilipinas. So ayun guys, may ipapakita lang ako may clean video na nagpapatulong. Hindi na. Ang nag-send para sa akin si Carl Reyes Valiega. Carl, thank you. So ngayon mga palangga, sinabi ko no sa inyo 2 days ago, I think. So ngayon, tumpak na naman ang lola ninyo. Okay, nag-comment ako sa batang yan. Ito comment ko.
Sa TikTok, follow nyo nga si Maharlika sa TikTok. O sabi ko, Totoy, magkano binayad sa'yo kapalit ng kinabukasan mo? Pinaghirapan, balabo mata, pinaghirapan ng magulang mo, taxpayers' money, ang tinanggap mong suhol, maawa ka sa future mo, Totoy. See, itong batang ito, hindi natin siya pangalanan, yung batang ito, ang content na hindi politika. Mga pa-cute-cute. Tapos all of a sudden, magsasalita na magaling si Romualdez. See that? Lahat ng sinasabi ko dito palangga sa inyo ay pawang katotohanan na hindi nyo maririnig sa mainstream media. Oh, by the way, another by the way, hilig ko sa by the way. Gusto nyo makita? Follow nyo ako sa TikTok kasi doon ko po-post yung mga kalaswaan nila. 2022 or first quarter of 2023, I think. Ang sinabi ko na si Emerald Bukangkang ng PCO, di ba kasama sila sa mga visit? Lingid sa kaalaman ninyo, mga kababayan, ginagastos nila yung pera para sa kanilang pagiging bangag, kapukpukan, lahat migaon. O ito, pakita ko sa inyo. Ito ha, follow nyo. Ayan o. Oh. Ayan ako ha, Maharlika Official. Okay, 24.7. Ayan ang aking legit. Oh. Nakita nyo yan, dahan-dahan lang. Oh. Puntahan nyo yan para makita nyo ng buo. Oh. Doon kayo ha, play nyo video yun. Si Bukangkang, yung video na pinakita ko sa inyo, pinangako ko yun sa inyo last isang taon na mahigit. Diyan ko pinost, panoorin ninyo. Diyan sa video na yan, hindi natin pwedeng i-play dito. Alam nyo na ang ibig sabihin nun. Pumunta na lang kayo doon para mapanood ninyo. Hanapan nyo yung Maharlika Official. Sa video na ito, sumasayaw-sayaw siya na naka-bikini, naka-biga-biga. Nag-ikot-ikot siyang ganyan-ganyan, naglandi-landi siyang ganyan-ganyan. Ang kipay niya, mga ganon-ganon. Okay? So, ulitin ko sa inyo, wala akong pakialam kahit magtuslukan sila. Kahit magtsuktsakan sila, kahit aptosawa hanggang mamaga ang kipay nila, wala tayong pakialam. Pero ito, sinasama ni Kuting sa kanyang mga state visit. Tapos, ginagastos ang pera ninyo, pagkain, lahat, pagkabangag, yate, nasa yacht sila Panoorin niyo ha. Nasa yacht sila mga palangga. So, eto na yung bunga ng pagkakaroon natin ng pulboronic na presidente at may saltik na smuggler na asawa. Nakita nyo? Yung doon nakabukangkang, tignan nyo. Meron doon si Jabba the smuggler nandoon din. Okay? So dito natin makikita, mga kababayan, na walang pagmamahal. Sabi ko nga, maitim ang puso nila. They don't care about us, about you especially. Sabi ko nga, pag-upo pa lang, si Dark Choco, 1 billion ang bahay sa Forbes Park. Si Paul Soriano, kahit wala na, Amerikano. Oh, by the way, may nag-send din sa akin. By the way. Favorite word natin yun today, by the way. Okay? Ito. Para lang, kahit na wala na siya wala na siya sa, ito ba yun? Okay, ito. Sa Amerika ba pinanganak si... Ito. So, kahit na wala na si Paul Soriano, considering na laking Amerika ito. Sa Amerika ba pinanganak? Okay. Di ba si Paul Soriano, sinabi ko sa inyo na sa Amerika ipinanganak, inappoint ni Kuting at ni Lisa, yan ay paglabag sa batas. Pero walang ginagawa o walang ginawa ang gobyerno natin hanggang sa tuluyang inalis na dahil maraming kontrobersya ang involvean. So ngayon, sinabi ko sa inyo na si Paul Soriano ay isang Amerikano. O ito ngayon may nag-send sa akin. Thank you palang sa nag-send. Sorry, hindi ko nakuha yung name mo. Babatiin na lang kita sa susunod. Ito. Considering na laking Amerika ito. Sa Amerika ba pinanganak si Direk Paul? Yes, sa Amerika po. Sa Amerika. Okay, ulitin natin. Laking Amerika ito. Sa Amerika ba pinanganak si Direk Paul? Yes, sa Amerika po. Sa Amerika pinanganak. Okay. Laking Amerika. So, hindi ko na kailangan pang makuha ang passport ni Soriano para sabihin sa inyo na siya ay Amerikano. Question ko, mga kababayan, mga abogadong magagaling, mga nagagaling-galingan at totoong magaling. Tama ba na mag-appoint si Kuting, si Lisa ng isang taong ipinanganak sa Amerika? Diba? So, totoo ang sinasabi ko dito. Kasi nga ipinagmalaki ni Paul Soriano yung kanyang blue passport. Pwede mag-appoint si Kuting ng
naturalized, katulad ko. But I have to renounce my citizenship. O you, dito. Diba? Kaya ngayon yung bintang nila sa akin, diba? Mapa-appoint ako ng ambassador. Doon sa mga syunga, hanggang ngayon na mga syunga, hindi po pwedeng i-appoint ang isang Amerikano, whether natural born or naturalized. Before ka ma-appoint, you have to renounce your citizenship. Kung saan ka mang lugar, nasa Europa ka man, nasa Japan ka man. Dapat 100% Pilipino ka. And, hindi ko lang alam ang, yung hindi ko na-review yung sa natural born, ha? Kasi si Paul Soriano is natural born. Diba? Hindi siya nag-acquire ng Filipino citizenship. So, by the way, na-addict na ako sa by the way. So, bawal ang ginawa ni Kuting. So, nakita nyo, pag upo pa lang, ito ang, kasi si Paul Soriano ang isa sa pinakauna kong mga, ginogsak. Si Dark Choco na bumili ng bahay, Philippine Ports Authority, 4, si Jay Santiago, si Kuting sa agriculture, yung pakipagsabuatan kay Michael Ma, si Bienvenido Rubio sa Bureau of Customs, si Altenco, halos kabisado ko na lahat ng magnanakaw. 'Di ba? Si Acuzar sa housing. Ngayon, ang dami nila. I hope kayang accommodate ng utak ko sa sobrang dami ng in-expose natin dito at nagiging totoo at nagiging balitaan ang pinaka-confirmation mismo ang Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Duterte. Ngayon, ang issue naman natin dito nga sa ICC. Ulitin ko, vlog natin kagabi, nakapasok na sila at gusto pang himasukan ang ating soberenya at nakipag-meeting ang Malacanang para what? Makialam sa atin. Para idamay si Inday, idamay si Pangulong Duterte. So, kaluoy man ka mo mga palangga. Sino si Michael Ma? Ka-business partner ni Lisa sa smuggler. Siguro yung mga nagtatanong, ngayon lang po kayo nakapasok dito. Panoorin, pag may time po kayo, panoorin yung mga video ko, mga expose, no? Grabe yun. Mel, thank you. Hindi ka naman si Milyonaryo, no? Mel 77. Ngayon, mga kababayan. Okay? Traidor talaga si Kuting, sabi ni Ana. Pulboron video is the easiest way to kick out Nick E. Sabi ko nga pala nga, hindi ako ang maglalabas yan. So, babalik tayo dito kay Migaon na nagpapachok-chak chenes. Yun lang ba ang title natin, si Migaon? Okay? Chinuchurva. So, imagine nyo kayong mga working class citizen, kayo mga OFW, even anong man ang status nyo sa buhay, kahit jobless kayo sa Pilipinas, babayad din kayo ng tax, part kayo ng gobyerno. Ang pera ninyo ay napupunta sa bawat bikangkang ni Migaon ay nadadagdagan siya ng milyon-milyon budget para magkupyur, magsuot ng mga materya, mga bonggang-bonggang mga perlas, mga ginto na galing sa kaba ng bayan. Mga damit nila, sabi ko nga, bawat sinulid na sinusuot nila galing sa pera ng bayan. Binababoy na tayo, mga palangga. Sobra na ang pagbababoy. So, sabi ni Kirk, humility, lahat ng Pilipino, lahat, walang kitambay ka, nagbabayad ka ng buwis. Diba? Lahat ng buwis ng binibili mo, kasama ka dito. Binababoy kayo ng isang narco president at narsi. Ayan. Narsisang ahas. Ang dami niyang tawag, Narsisa, Polboronic, may saltik, lahat na. All in one. Diba? All in one, nasa kanya lahat. 120 million na ba tayo palangga? Sabi ni Kenneth Kenneth TV, 120 million na ang tao sa Pinas at nagbabayad din ng tax yan, 5K na buwis. Ayan. Hindi ko alam ang statistics ngayon eh. Kung 120, di bonggang-bongga, di ba? Si Tamba, narcissist. Yun nga, may mga saltik na sila. Kasi ang pakiramdam nila palangga, pagmamay-ari na nila ang Pilipinas, hawak na nila yung kaba ng bayan. So ganito tayo linlangin. Actually, nung isang vlog ko, sabi ko, gusto ko isang buong Pilipinas. Wala ko, papayag na lang din ako kung may isa sa katuparan na ang Mindanao ay magiging isang bansa. Kung makasatuparan nun, may lupa kami dyan sa Mindanao.